Tatlong magkakasunod na kaso ng pang-aabuso sa mga hayop nirereklamo ng ilang residente sa Barangay Ginlahon, Sorsogon. Ang buong detalye ng balita nasa linya si Megapo Patrol number 16, James Olikino. Bicol Network News Report! Tatlong magkakasunod na pang-aabuso sa mga hayop, partikular ang 2 pusa at 1 aso, inireklamo ng ilang residente sa Barangay Ginlahon ngayong Martes, Nobyembre 5, 2024. Ayon kay Michelle Guingo, founder president ng Sorsogon Animal Rescue and Adoption o SARA, tatlong magkakasunod na kaso ng pang-aabuso sa mga hayop ang nakarating sa kanilang opisina mula sa ilang residente ng Barangay Ginlahon, kung saan isa sa 2 pusa ang pinutulan umano ng paa habang ang isa naman ay pinaghihinalaang tinaga ng itak kasama ang isa pang aso na siya ring naging sanhi ng pagkamatay ng mga ito. Meron kaming natanggap na report sa page namin sa Sorsogon Animal Rescue and Adoption na merong babaeng nagsasabi na tulungan nyo kami. Hindi ko maano kung anong tulong ang hinihingi niya. And sabi niya, meron daw siyang kaibigan na yung pusa daw niya is tinaga sa area ng Kagawad, Gawad Kalinga. Gawad Kalinga pala. Tapos after doon, na-post yun sa social media namin, sa page namin, meron naman isa pa na nag-appear na sinasabi na same daw sa ginawa sa kanya, pero aso sa kanya, tinaga sa hita, then namatay din. Kaya Kaugnay nito, ayon kay Guingo, iisa lamang umano ang itinuturong may kagagawan ng pang-aabusong ito dahil halos pare-pareho ng deskripsyon ng mga may-ari kung paano at sino ang kanilang pinaghihinalaan sa pagpatay sa kanilang mga alaga. Ayon naman sa salaysay ni Marian Gabito, may-ari ng asong namatay, nakita na lamang nila ang aso na nasa ilalim ng kanilang sasakyan na mayroong malaking sugat sa may bandang hita na pinaghihinalaang tinaga at napag-alamang wala na itong buhay. Dumating si sir mga bandang 4:10, ganun. Nakita niya si Chico na nakahiga lang kasi akala namin nakahiga lang natutulog kasi ganun siya matulog. Upo na siya, upo na. And nakita namin yung taga sa hita, sa may bandang hita. Samantala, inihayag rin ni Guingo na maaaring sampahan ng kasong paglabag sa Animal Welfare Act ang sinumang mga abuso sa mga hayop at tiniyak rin nito na may kaakibat itong kaparusahan para sa mga mapang-abuso. sa mga pet owners, kung ang alaga nyo na-abuse or halimbawa, nakita nyo kung sino talagang may gawa, pwede natin i-report sa police or sa barangay para magawa ng action. Kasi kung makuha man natin, lalo na kung actual na nakita na inabuso talaga siya, o caught in the act talaga, yung may gumagawa, pwede pong kalaboso agad sa kulungan. At meron tayong batas dyan, merong penalty, merong years na pwedeng makulong kung ilang taon po. Sa kabilang dako, bilang tugon ng pamunuan ng Barangay Ginlahon hinggil sa mga reklamo ng pang-abuso, ipapatawag ni Punong Barangay Ruben Lagco ang itinuturo at pinaghihinalaang may kagagawan sa nasabing pang-abuso. Kami naka-blatter rin na hindi, ipapatawag mo naman. Pero ma-investigaran na. Unang-una, kung mag-abuso siya na gano'n, di lalo mas mayad. Kung minor edad pa, nalain naman pwedeng minor edad pa. Lain naman pwedeng persa o na siya Pero mas pinakamayad. Kung namin ako man niya na siya na gano'n, ano lamang, nalain siya mag-utro. Lalo niya pag-utro. Para sa Bicol Network News, ito si Mega Patrol numero 16, James Olikino, tatak tunay na serbisyo.